day mga bro, good day sa atin lahat. Bali nagbabalik ang inyong lingkod. So ngayon mga bro, kung nakikita nyo to, ito yung panibago nating content, no. Ito yung tinatawag na lead acid battery equalizer. Kasi yung sa latest kong post, bali kumuha si Mrs. ng e-bike, no, na 72 volts na 1000 watts. Lead acid po yung battery nun mga bro. So kapag lead acid, no mga bro, wala siyang masyadong protection sa battery. Hindi kagaya ng mga lithium iron phosphate, no, na mga battery, kasi may mga may mga BMS, yung battery management system. So yung lead acid wala siyang protection ng unbalanced voltage, over voltage, kasi ang nagbibigay lang ng protection sa kanya ay yung charger. So yung charger, yung mga ganitong charger mga bro, yung kasama niya ay hindi naman ito yung charger na to. Yung kasama nito mga bro, hindi naman gaano ka-anuhan yung protection nito. Bali ang pinaka protection nito pagka na full charge na, pagka naabot na niya yung nakaprogram na full charge nito, halimbawa 78 volts, pagka naabot na niya, or 79 volts, pag naabot na niya, saka siya magka-cut, saka siya mag-green dito, no. So ngayon, pagka tumagal kasi ang battery ng mga lead acid, may tendency na magkakaroon na siya ng unvoltage, yung hindi pantay-pantay yung mga voltage niya. Kaya pagka hindi pantay, alin yung unang bumababa na battery, tapos bumababa yung capacity niya, pagka chinarge natin yun ang unang mapupuno mga bro. Pag once na puno yun, yung iba ay hindi pa puno, hindi ititigil tong charger na to. So continuous ang bigay ng kuryente, yung charger na to continuous ang bigay doon sa battery. Kaya ang tendency noon, yung unang napuno na battery, mapipersa yun mga bro, kasi panay bigay ng kuryente to, mapipersa hanggang magbo-bloated, hanggang sa masira yung battery. Ngayon, ang kasi ng battery natin ng mga lead acid, ang kanyang ugali, na kapag sira na siya, tapos mayroong nakasiris sa kanya, idadamay niya, sisirain niya yung mga lahat ng nakasiris. Kaya sayang din yun. Pagka 72 volts, 6 yung nakasiris nun mga bro. Pagka isa lang ang sira, pag isa yung nasira dahil nag-bloated na, dahil napersa, so sisirain niya yung 5 na yun, idadamay niya yung 5 na yun, no mga bro. Magkano ang isa noon? Nasa hindi nababa sa 5,000 ang isa noon mga bro. Kaya ngayon naisip ko gumawa ng content na para bigyan ng protection yung bawat battery natin, yung 12 volts, yung 6 na yun. So ngayon mga bro, kaya ako bumili nito, lead acid battery equalizer. Yan, pang 72 volts yun mga bro, yun, 72 volts. So from 12 volts to 72 volts, lalagay natin yan doon sa terminal ng positive ng mga battery. Tapos ito, yan yung parang may drawing na bahay, yan yung negative. Itatap natin yan doon sa main negative. Tapos ito from 12 volts, tapos 24 hanggang umabot ng 72, para pantay yung voltahe niya, no, yung discharge at saka yung charging niya. Yan ang description na nakalagay dito, base sa in-orderan ko dun sa Shopee, no mga bro. Sa Shopee natin na order to, base sa kanyang description. Parang to mga bro, parang sa equalizer din ng mga lithium. Kung naalala mo na nagbumuo ako ng battery pack doon sa aking click. Bukod sa may BMS siya, mayroon siyang battery balancer, no, yung balancer. Parang ganun ang trabaho nito, no mga bro, yung balance niya per battery. So ngayon mga bro, ipaliwanag ko pala, sasaglitan natin yung ng battery, no, yung DOD na tinatawag. Pagka lead acid, yung DOD, depth of discharge yun mga bro, para tumagal yung ating battery. Kasi bawat battery na may mga yung mga lead acid battery, mayroon siyang tinatawag na deep cycle or cycle ng battery, yung life cycle ng battery, no mga bro. Halimbawa, yung isang battery na yon, ang nakalagay sa kanya, yung cycle niya is 400 to 600 life cycle niya. Pag umabot na doon, saka siya masisira.
Kaya yung iba pagka walang ganito or nagcha-charge ka ng talagang sinagad mo siya, mabilis lang siya masira. Instead na aabot siya ng 3 years, magiging 1 year and a half, 2 years na lang. So hindi masyado okay para sa atin, no mga bro, kasi medyo priceless kasi ang battery na to mga bro. Ganito ipapakita ko na lang sa screen yung DOD. Pagka lead acid kasi dapat 50% lang i-consume natin. Pag after ng 50% mga bro, cha-charge na natin. Di kagaya pagka 50%, 1 lang ang bilang nun bawat isang ano. So ganun yung characteristic ng ating battery pagka ano sa charge, no mga bro. So hindi na tayo magtatagal para hindi humaba ang ating video. So simulan na natin ang pagkakabit nito mga bro. Yan, ang pagkakabit niyan, ito ay sa main negative, tapos main positive yung 12 volts hanggang sa umabot tayo ng 72 volts. So, okay. A few moments later. So, okay na mga bro. Kakabit na natin yung equalizer natin. Ayan, nilagyan ko na yung tatlo. Ito yung negative, main negative. Tapos, tinanggal ko na yung dalawa kasi nakasiksik yung dalawa doon sa ilalim, no? Para ano natin. So bali ito mga bro, ito yung main negative, yan. Tapos ito yung isa, yung tinanggal natin dito, yung sa main positive dito. Kaya simulan na natin, no? So ilalagay ko lang muna. So okay mga bro, bali itong equalizer natin, dito natin ilagay dito sa pinakailalim, ganyan. Ayan, no? Dikit na lang muna dikit na lang natin yan. Tapos ngayon ikakabit na natin yung negative nya. Ayan. Itong negative na to, ito kakabit natin dito sa main negative, no? Ayan. Para hindi tayo mahirapan, tatanggalin muna natin dito muna natin sa taas, yan. Ayan. So itong negative na to, yan, no? Yung mayroon siyang drawing na parang bahay, yan yung ibig sabihin niya, negative yan. Yan natin ilagay, yan. So ikabit natin dito lang, tanggalin lang natin. Yan, nakakabit na natin. Yan, isasiksik ko na, ha. Hindi, kukuhanan ko muna ng voltage, no mga bro. Pakita ko sa inyo kung pantay-pantay ba yung voltage nila ngayon, kasi bago pa lang to eh. So ayan mga bro, kukuhanan natin ng voltage. Nakasit DC na siya. Yan, mayroon siyang 13.06 volts. Yan, kita nyo. Tapos itong isang battery, mayroon tayong 13.06, so balance sila, no? Tapos ito yung pangatlo, natin, 13.04. Yan. Tapos itong isa nating battery ay 13.05. So kunti lang ang diferensya mga bro. Tapos itong dalawa nandito, binaklas ko. Tapos ito yung panglima mga bro. Tingnan natin. Ano siyang 13.06. So okay naman. Ang pang-anim, binaklas natin, mamaya yan ikakabit natin. So mayroon siyang 13.04. oh. Kunti lang diferensya nila mga bro. So kailangan, kasi mga bago pa naman, so kailangan lang natin lagyan ng protection ng unbalance, no? So ngayon i-set ko na, i-move ko lang, ipailalim ko na lang to kasi nalagyan ko naman ng ng abang. Yan. Tapos ito mamaya ko na idikit ko na lang to mamaya. Okay, sa ilalim na. Sana isang wire. Ito. Yan. Tapos kamata natin ito. Yan.
So okay na mga bro, nakabit na natin lahat, no? From ito, sa yung una from main negative. Yan, yung from main negative bababa dun sa aakyat dun sa positive niya, yung 12 volts, tapos tatawid 24 volts hanggang maging 72 volts, no mga bro. Yan, titistiran natin to. Ito yung 72 volts, titistiran natin gamit ang ating clamp tester. Set natin sa DC. Yan, ito yung negative mga bro. Yan yung negative. Lagay natin dito sa positive na main. Yan yung main positive. Ito yung main negative. Yan, meron siyang yan mga bro, may wala ang aking tester, no mga bro. May problema ang aking tester. From negative to positive, yan 78.3 volts. Tapos tong isa 65 volts, isa 52 volts, sa 39 volts, 26 volts, ito isa ay 13 volts. Yan, so okay na yan mga bro. Kakabit na lang natin. So kabit natin to. So yan, okay na yan mga bro. So ayan, muna natin to para hindi siya spaghetti tingnan, no? So okay na mga bro, tatry na natin. Try natin ngayon ating breaker. Susi. Yan, okay na. Naiwan na natin mga bro. Yan yung dashboard nya, mayroon siyang 78.5 volts. Yan. 78.3. Yan, nagbabago-bago. 78.5 volts. Yan mga bro. Tapos ito. Tapos titistiran natin uli, no mga bro. Up. Testiran natin uli. One by one. Kaso yung pinakadulo hindi na natin maano kasi masyado ng ano, nasa sulok. Yung isa, gusto natin 1304, 13.02. So magbabalance yan mamaya mga bro. Ito kasi kakalagay pa lang natin ng ano, balancer. So mamaya habang ano, standby yan, babalance niya yan. Pati yung sa charging, no mga bro. 1303, kita nyo ba? 1303. Isa is 1302. Itong isa ay 130403. Yan mga bro, kunti lang naman ang diferensya. Yung isa hindi natin maano, yung pinakaunang battery kasi nasa sulok na yon. So okay, magbibigay na lang ako ng update after 1 month or 1 week
Next week magbibigay tayo ng update, buksan natin uli, tapos ano natin. Tapos ilalagay na natin dito sa pinakailalim mga bro. Dun sa pinakailalim, no. Samantala dikitan ko lang muna to kasi wala akong double adhesive, kunti lang para mabunot pa rin natin. Okay, kukuhaan lang ako ng pandikit. So yun na mga bro, may dikit na natin dito. Yan. So secure na siya. Itong main positive na lang ang wala, ganyan lang ang main positive, kaya tatakpan natin Sa pala na. ng damit ni Zia, ha? Gabi, pinag ng mga ano niya. Takpan na lang natin dito mga bro para mayroon siyang ano. Ang gagawin parang siya. Nilalagyan daw niya ng ano ang Balancer. excuse me. Balancer. Kaya dapat pag nakaano yan, pantay. Pag-asa niyo. Hindi yan, pansin pagsuot na. Sabi ko muna dyan. So okay na mga bro. Yan, natakpan na natin yung main positive ng ano, electrical, kaysa ganun na open siya, no. Ganun na ang pagkuha namin, ganun, wala siyang ganito. Kasi direct siya dito sa main. Yan. Okay. Hanggang dito na lang muna tayo. Bye-bye. Find the real